Sa mainit, magulo, mausok na lansangan, kung saan may mga tahimik at matiyatsagang manggagawang araw-araw nakikipagsapalaran. Sakit sa hirap, sagad sa padyak. Bisikletang tatlong gulong at may animoy bahay na nakakabit sa gilid nito. May malaking upuan ang nakapaloob dito na tamang-tama para sa dalawang pasahero. Ay si Kad. Si Kad, mas kilala sa tawag na padyak. Kalimitang nakikita sa mga eskinita, sa mga kalye at kalsada. Sa paglakbay ng aming grupo sa lungsod ng Quezon, nasuyod namin ang isang lugar kung saan ay napapalibutan ng mga naglalakihang gusali at isang malawak na kalye na kung tatawagin ay Katipunan Avenue. Natagpuan din namin ang Barangay Pansol na napapagitnaanan ng UP Center Mall at ng Universidad ng Pilipinas. Dito, nakita namin ang nakapulang nagpapadyak, babae at lalaki, iba't ibang edad, iba't ibang rason kung bakit sila nagpapadyak. Padyak sa kaliwa, padyak sa kanan, malakas na tikas ng kalamnan ng labanan, ubad sa init ng tirik na araw. Yan ang buhay araw-araw ng mga pedicab drivers. Nakapanayam namin ang iilang drivers ng padyak. Una dito, si Mang Julian Felonia, 60 anyos. Paano po kayo nagsimula bilang pedicab? Noong una, lang, kasi nung na-develop yung Barangay Pansol, nalagyan ng karsada maayos. Una, yung pedicab, parang laro-laro kasi piso-piso lang ang pamasahe. Tapos tumagal, naging 2, naging 3, naging 5, naging 10. Pero noon pa lang sa 3 pa lang, talagang hanap buhay na. Kasi marami din walang hanap buhay na panahon na yun. Pinili niyo po ba magtrabaho ng pedicab driver or wala po kayong choice? Hindi, kasi dito may trabaho ko, nagkaroon ng fracture yung, backbone. Hindi ko na kaya magbuhat ng mabigat, dito na ako. Hindi naman po kayo nagdadala ng tubig or kahit ano? Meron. Meron naman po. Hindi po ba kayo natatakot na baka ma-stroke po kayo? Hindi. Basta may tubig ka, at saka, hindi ka na saka meron. Okay. Mahirap po bang maging isang pedicab? Mahirap, hindi naman gano'ng mahirap. Kasi parang nag-exercise yan eh. Sa kumikita. Ilang oras po kayo sa isang araw nagtatrabaho? 4 to 7. 4 in the morning, tapos 7 ng gabi. Hindi naman tuloy-tuloy yung biyahe. Tulog yan. Diba? Pagpapahinga ka. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho bilang Pedicab driver. Kasi nung tigati 80 pa lang, pedicab na ako eh. Piso pa lang ang pamasahe. So matagal-tagal na din? Natigil lang ako nung nag-construction ako. Nagkasakit ako, bumalik ako. Magkano po ang kinikita niyo sa isang araw? Siya ngayon? Basta lowest 500. Pero noon po? Iba kasi yung bayaran nun siya ngayon eh. Kasi ngayon, may bibigyan ng 50, may bibigyan ng 30. Magkano po yung senior niyo sa isang pasahero? 10 lang. Kaya lang, depende lang sa mga nagbibigay kasi iba. Nagbibigyan ng 20, 50, 30. May bibigay pa nga 100. Depende lang sa tao. Ano po yung motivasyon niyo para magpatuloy po sa pagpapadyak? Kasi wala naman, no choice eh. Hanggat kaya. Pag hindi na kaya, sige na. So, dumaan po tayo sa pandemya. Ano pong ginagawa niyo lang? Nung pandemya, may trabaho ako, pero lahat kami nakamas. Saka nasa isang lugar lang kami.
Walang lumalabas. Pickup driver. Hindi, wala ako nun. Marami po yung transportasyon na may makina katulad ng tricycle. Bakit po pwede kami pinili? Hindi kasi, yun lang yung kaya namin eh. Hindi naman kami marunong magmotor. So, masasabi niyo po na dahil sa hirap ng buhay, kaya po Hindi naman, sa hirap na sa hirap ng uri ng buhay ng nakatulad namin. Hindi naman natin pagiging yung panahon eh. Di ba? Ano po yung rason niyo para magpatuloy po kayo sa pagtatrabaho ng kapadya? Sa akin, siyempre, yung wala na magpapakain sa akin. Sa akin mag-asawa kasi may pamilya na yung mga anak ko eh. Kailangan kong maging matatag para mabuhay kami. Okay ka? Okay. Para Salamat po! Salamat po! Sorry. Thank you po! Thank you po! Napukaw ng aming mga mata ang isang bata. Isang batang padyak na kung saan mas pinili nitong magtrabaho para mapakain at mabuhay ang sarili at ang kanyang pamilya. Siya ay si JB Bacule, 17 taong gulang. Ako po si JB Bacale, 17 years old. Ako po ay pedicab driver. Ilang taon po kayo nagsimula bilang medical? Bago pa lang po ako nagpe-pedicab. Oh. Ngayon lang? Oh. Ngayon Hindi po, lang. siguro ilang buwan na din po. So, paano mo nalalabanan yung init ng araw? Silong-silong lang po. Kaya naman po yan. So, hindi ka pa natatakot na stroke ka, gano'n? Di naman po, bata pa naman po ako eh. Kaya So, po. saan ka nag-aaral dati? Nag-aaral ka na? Ako po, dati nag-aaral po. Ngayon, Ngayon hindi na po. bakit? Dahil po nagkasakit yung lola ko. Mahirap ba para sa'yo maging isang pedicab driver? Hindi naman po, sakto lang. Ilang oras sa isang araw ka nag-medical? Hindi ko din po kasi masabi. Kasi mahaba minsan po eh. Siguro tumatagal ako ng mga 10 ganon, 10 hours ganon. Simula umaga, nag-medical. Apo, simula umaga hanggang gabi na yun. So, kung papalarin mo, mag-aaral ka ba ulit? Pwede naman, oo, kasi gusto ko din mag-aral eh. Dahil ba sa hirap ng buhay kaya ka nag-medical? Oo, ganon na nga po. Bakit pedicab? Bakit pedicab din ako? Dito, hindi na po kayo lalayo eh. Mura lang ba yung bigay mo ng pamasahe? Opo, Yung COVID-19, nag-aaral ka ba? hindi na po. Nagigil ka na? Opo, Anong edad ka ba tumingin? 15. Anong grade? Grade 5 lang po tinapos ko eh. Nasabi mo ba na masaya yung pagiging isang pedicab driver? Opo, masaya naman po. Kasi madami kang na Opo. So, sa tingin mo, nakakatulong ba yung pedicab sa bansa natin? Opo. Siyempre, wala na pong maglalakad eh. Kaya naman lang kasi nag-pedicab kasi nga, tumigil ako sa pag-aaral. Kasi nga naputol yung paa ng lola ko. Naputol siya kasi diabetic siya eh. Yun, kahit napaginto ako ng pag-aaral. Tapos, nag-pedicab na lang ako. Ano po? Sabay nga nagtagal na din po ako dito, kaya naging bago-bago lang din po ako dito. Kung papalaran ka, mag-aaral ka ulit. Oo, mag-aaral po ulit ako. So po yun eh. Pangarap ko talaga makapagpulis eh. At ang nag-iisang babae sa lahat ng padyak, si Ate Angel D. Malit, 34 anyos. Ako si Angel Malit, 34 years old. 18 years na akong bumabiyahe. Paano niyo po nalalabanan yung init ng araw? Tsatsaga na lang. Hindi po ba kayo natatakot na ma-heat stroke sa ibang bansa? Nandun na rin po tayo pero wala po talaga magawa. Ito yung trabaho po namin. Para po sa inyo, mahirap po ba yung pagiging isang pedicab driver? Mahirap pero tiis lang talaga. Sapat po ba para sa pamilya niyo yung pag-gastos? Yung mga Medyo binibitin din siya kaso kailangan tipirin lang talaga. may asawa pa po ba kayo? Single. Single mo? May po yung transportasyon or may mga trabaho po ng iba, bakit po pedicab yun ang iba? Hindi ako nakagraduate ng high school.
nag-try naman po kayong mag-apply sa ibang trabaho. Hindi po. Pwede ka po. Dito na lang kasi mas maigi pa dito kasi matutuspusan ko yung pang araw-araw. Nung COVID-19, ano po yung mga naging epekto nun sa inyo? Nagawa kong mamalimos, nagawa kong mga kapitbahay, yung ganun ba, para may mapakain lang. Umasa po ba kayo sa ayuda ng gobyerno? Or Minsan po hindi ko na inaasahan. Yung ginagawa namin, yung magtatakip-takip dyan sa mga, yung motor na yan, yung karton, dadala kami. Masa kami sa kanila, yung mga bigay lang nila. so, masasabi niyo po na sa pamamagitan ng panglilimos, nakakaraos po kayo sa araw-araw? Nakakakuha kami ng, dalawa kami, 500 sang araw. Masasabi yung masaya yung maging isang pedicab driver? Masaya naman po kasi may enjoy ka sa mga kasamahan mo. Yung problema mo sa bahay, may iiwan mo, makakalimutan mo. Dito makikijoin ka, makipagbiruan ka. Kapag uwi mo sa bahay, balik na naman siya sa dati. Yung sisibangot ka, yung na-stress yung utak mo. At yung kinabukasan, biyahe ka, ngingiti ka, pero anong dalian lang. Ma-advise mo po ba na sa ibang tao yung pagiging isang pedicab driver? May advice ko rin na magtapos kayo para hindi kayo umabot sa mga ganitong trabaho na mahihirap. Para po sa mga anak mo, ano po yung message niyo sa kanila? Sa kanila, ang message ko, kung anong meron ako, yun lang ang tanggapin nyo. Huwag kayong masilaw sa pera na halagang ganun lang. Pero kung makapagtapos man kayo, mas malaki pa dyan yung kikitain nyo. Anong edad po kayo nagkaroon ng anak? Nanganak ako dyan is 17. 17. So, 16, nagbuntis ako. Nag-iri ako sa kanya. Isang taon siya is 18 na. 18 years old na ako. Nasaan po siya? Ngayon po, yun sa SSDD. Ano po yung pinakamataas ang antas ng pag-aaral na namin? High school, college? Wala akong ganong kasi nung time na yun is yung mga problema ng mama ko ang iniintindi ko. Wala na yun. Nakapokus sa pag-aaral. Gusto ko makatulong sa kanya na makatulong. Okay na po ko. May mga pasahero ka na po bang ininsulto ka or diniscriminate ka? Meron din kasi nung first time na magbuntis ako, so natatakot silang sumakay. Kasi daw, baka daw madisgrasya ako, mapaanak ako na maaga. Minsan dito na ako, naabutan ng pagputok ng panubigan, dito na. Hanggang sa may takbo na ako ng ospital, ganun. Dito inaabot ako. So nung nagbubuntis po kayo, Dito na talaga. nagpe-pwede So nagtuloy-tuloy na akong bumiyahe. Pagkapanganak, ganun pa rin. like unang anak niyo po. Tuloy-tuloy yun. Hanggang sa 5 ang anak ko. So habang buntis po kayo, namamasada pa rin. Tapos hanggang sa pagkapanganak, ipanganak ko na sila, hindi ako nagpapahinga, biyahe na. Tapos sa bunso ko, nasisaryan ako dyan, dahil ako, bumiyahe na rin ako kahit may tapal yung hiwa, yung may tahi pa siya. Biyahe na kagad ako. Paano niyo po pinapahalagaan yung sarili? Wala na akong iniisip doon, humihiling na lang ako sa taas. Gabayan na lang ako. Okay. Masabi niyo po may naiidulot po bang maganda yung pagiging isang pedicab? Marami, kasi maraming experience na pwede mong i-share sa mga ibang bata, like ng kagaya na sa anak mo, na nauunawaan ka niya, para hindi ka niya nagayain, ganun, na ganito kahirap ng trabaho ko, mag-aral ka, tapos kung makapagtapos ka ng high school, kung kaya natin na mag-college, college ka. Hanggat kaya kong tumulong, hanggat nakatayo pa ako, hanggat hindi pa ako namamatay, yun, sige, tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Pwede niyo po ba ikwento sa amin yung buhay bago maging pedicab driver, tapos yung naging pedicab driver? Marami akong pinagdaanan na sobrang hirap, pero nalagpasan ko simula nung may dumating sa akin isang munting anghel. Kinaya ko na suporta ng mama ko, kapatid ko, na akala ko pag nanganak ako sa kanya, magpapakamatay na lang ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya bubuhayin hanggang sa time na pinalakas ng loob ko. Yun, nagtuloy-tuloy ako sa trabahong to. Tapos nag-appreciate ko sa mga ibang tao na kaya mong buhayin yan kahit walang tatay.
i-share mo sa iba para gayahin ka. Yun, nung medyo na-enjoy ko naman siya. So, sinabi niyo po na nagtuloy-tuloy po kayo sa pagtatrabaho nung simula po kayo una yung anak. Nasaan po yung asawa niyo o yung tatay? Puro panganay sila sa tatay. So, yung panganay ko kasi yun nga, sa family problem ko, is yung nagkaroon kami ng konting alitan, nagkaroon kami ng demandahan, tapos hanggang sa pinatawad ko sila ng dahil lang po sa nanay ko kasi nagawa nga ng lagi na sa barangay, ganyan. Kaya pinakawalan ko rin dito. So, iba-iba po sila ng nanay. Puro panganay sila. Ano po yung hindi niyo malilimutang alaala bilang kayo? Dito ako nagbuntis, mga masasayang mga kasama ko na yan. Pag naiinip ako, sila nagbibigay sa akin ng ngiti. Kahit na inaasar ako wala ang ipin, okay lang, naangat na naman ako kahit konti. Na ganun lang ako, sabi ko, okay lang naman kung sino ko, yun ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Yun ang mahalaga sa akin. Kayo lang po ba yung nag-iisang babaeng pedicab na rin? Meron dyan, kaso mga tomboy. May anak na rin. May mga ano po. Ano po yung experience sa magiging isang babaeng pedicab driver? Masarap. Una sa lahat, kahit sabihin mong masarap siya na feeling mo, na nagtatrabaho ka ng ganito, na lahat ng kaya ng lalaki ay kayang gampanan ng babae. Masasabi niyo po na yung pagiging isang pedicab driver yung nagsilbing gabay niyo para maging masaya sa buhay, magkaroon ng character development. Oo. Parang yun na yung kaligayahan ko, kasayahan ko na ayoko mawala sa buhay ko yung pedicab. Kasi habang buhay ko siya kasama, baka patay na ako siya buhay pa. Pwede kong maibigay sa mga anak ko na nandyan naman sila, pwedeng pumalit. Pero wag naman sana makapagtapos sila para hindi gantong buhay nila. Mahirap isang kahit santo ka. Ma-advise niyo po ba sa kanila na maging isang pedicab driver? Yung mga anak ko, gusto nilang makatulong sa akin sa gantong paraan kasi ang katwiran nila, kung ano yung katwiran ko na marangal na trabaho, yun din ang katwiran nila sa akin. May mga pangarap po ba sila na gusto niyo? Gusto ko sanang maibigay, kaso paano ko maibibigay kung ganito tayo ng trabaho ko? Kung papalari po kayo, kung bibigyan kayo ng challenge, mag-apply po ba kayo sa mga mas magandang trabaho, mga nasa office, nasa mall? Pwede, kung hindi ako hanapan ng diploma, no, original talaga na graduate ka. Ano po? Kasi hindi lang naman kaya na, kung yung lalaki nakakapagtrabaho na mabibigat, kaya din ng babae. Yun ang sabi ko, akala ko dati kasi hindi kayang ng babae gawin yung ginagawa nila. So ngayon sabi ko, kaya ko din pala. May kaya rin pala ng babae. Sa paglipas ng mga araw, ng buwan, taon, at dekada, mas nagiging luma at nakakaligtaan na natin ang padyak. Ang padyak ay mamalaking ambag sa ating kultura, sa ating lumalagong ekonomiya, at malaki rin ang tulong nito sa ating kalikasan. Sa kadahilan ng wala itong nilalabas na kahit anong usok, hindi katulad ng ibang sasakyan. Mahalagang suportahan natin ang mga padyak o pedicab drivers sa pamamagitan ng maliit na bagay, katulad na lamang ng pagsakay sa kanilang pedicab. Malaki ang matitipid mo. Mas susuportahan mo pa ang mga padyak. Ano po yung mas gusto niyong sakyan? Pedicab or bicycle? Tricycle po. Bakit po yung pedicab yung sinakyan niya yung pedicab? Kasi mas madali po pag pauwi sa amin pag nag-pedicab. Para po sa inyo, nakaka-apekto po ba yung pedicab sa transportasyon dito sa Pilipinas? Opo, pero yung epekto maganda naman kasi less na pollution tsaka madali lang. Sang-ayon ka ba na tanggalin yung pedicab sa transportasyon? Kasi ma-apekto to sa mga, especially sa mga drivers, mawawalan sila ng pinagkakakitaan tsaka ayun din sa mga tao kasi convenient din sa kanila yung pedicab. Anong mas gusto nyo sakyan? Pedicab or tricycle?
For me po is tricycle kasi po mas mapapamura ka po at makakatipid pa po ng pamasahe. So, mas gusto mo sumakay na? Yes po. So, if ever ba na meron kang chance na makasakay sa pedicab driver, iti-take mo ba? Yes po, iti-take ko po siya. Para po masubukan ko po kung ano pong experience na sumakay po sa pedicab. Umaga, tanghali, hapon, gabi, padyak sa kaliwa, padyak sa kanan, kalye at tricycadang bumubuhay sa tahimik na bayani ng Pilipino transportasyon.